Hey guys, good morning. Ito na me. Going to Cagayan. Hi guys. Papunta na ako sa city guys. Kami pala dalawa ni mama. So magkaiba po kami yung sasakyan ni mama no. Ako ay mag-barko, siya naman po ay mag-eroplano. So iuna ko po siyang ihatid doon sa airport kasi yung flight niya is 10. So dapat sa naka-boarding na siya mga 9 siguro guys. Ganun. Tapos pagkatapos nito guys ay pupunta naman po ako doon sa pier para magkuha po ako ng ticket pabalik kasi kapag doon po ako sa Cagayan magkuha, so baka hindi ko makakuha ng ticket pabalik kasi napakalayo pa po yung aking biyahe galing dun sa Malungon, Sarangani papuntang Cagayan. Siguro nasa 7 hours siguro yung biyahe kapag magmotor, so kaya sobrang layo. So kaya nagkuha na ako ng ticket dito sa Cebu. Alam nyo guys, first time ko pong magmotor papunta dun sa Malungon, Sarangani. Napakalayo po yung aking biyahe. Siguro guys kapag magbus po kami, nasaan po yung biyahe? Cagayan to Davao, nasa 8 hours po yung biyahe. Tapos Davao to Malungon, nasa 4 hours po yung biyahe. Diba sobrang layo guys? So this is my first time na mag-travel alone na sobrang layo yung aking biyahiin. So ayan, dasal lang at saka sana safe ride lang yung pagpunta ko dun sa Malungon, Sarangani guys. Ito yung second bridge guys. Alam nyo, dito ay napakaganda pong mag-walking dito. Lalong-lalo na kapag manood ka ng sunrise o di kaya sunset. So naihatid ko na po si mama guys. Ayun, sabi niya naka-boarding na daw siya. So kaya umalis na ako dito sa airport. Ngayon naman ay papunta na po ako doon sa pier. Uunahin ko po doon sa TransAsia ticketing office kasi doon ako magkuha ng ticket. Hi guys, pumunta na po ako ngayon sa pier. Kasi naihatid ko na si mama sa airport. Then sabi ni mama boarding na mga daw. May i-share lang ako guys sa mga gustong magmotor galing Cebu to Cagayan de Oro kung paano ba yung process guys no sa mga first time pong magmotor. So itong sa akin guys, ito yung aking naranasan sa pagkuha ko ng ticket. So unang-una guys, bali pupunta ka talaga sa Cebu City which is yung TransAsia office ticketing kasi doon ka talaga mag-book ng tickets sa motor at saka sa tao. Kasi kapag through online parang nila hindi na pwede through online kapag mag-book ng ticket sa motor. Siguro marami sigurong aberya, so kaya direct na lang dun sa kanilang office sa TransAsia ticketing office. Magamit kayo ng guys, huwag kayo magamit ng mas yung i-recommend ko pala sa inyo na map ay yung Waze app na maps. Yan yung i-recommend ko sa inyo kapag pupunta po kayo sa Cebu City. At dapat guys, meron po kayong Xerox copy ng iyong CR at saka OR ng motor. At wag yung kalimutan yung ID nyo guys, no? Kasi kapag mag-book ka ng tickets,
hahanapin talaga yung ID mo, so wag mo talaga yung kakalimutan. Your ID. Then ayun, Very important. upo muna tayo saglit dito kasi tawagin tayo ulit kapag na-verify na po yung or natapos na yung ating tickets guys. So ayan, manghinampiling sa Tadari while waiting sa staff ng TransAsia na print yung tickets. So pagkatapos nito guys ay pupunta ka po doon sa guys sa CPE area sa Cebu. Pupunta ka doon sa CPE, magbayad ka po ng 25 pesos. Ay hindi pala 25, 80 pesos yata yung nabayaran ko doon. Pagkatapos pupunta ka naman po doon sa Coast Guard. Wala ka nang babayaran sa Coast Guard kasi kasali na yung ticket mo sa motor doon sa TransAsia. So akala ko nga meron pa akong babayaran pero wala lang pala. Pagkatapos pupunta ka doon sa pier upang ipa-x-ray mo yung mga dala mong gamit, which is yung mga bags, bag, helmet. Kung meron kang top box sa motor, pwede mo na yung hindi mo kunin yung top box guys. So yun, dalhin mo lang yung mga bags mo doon. Tapos pagkatapos mag-x-ray, may mga staff naman doon sa mga x-ray area, which is yung mga police yata yun, yung mga staff doon. Ipalagay mo doon sa inyong CPA na ilan yung mga gamit mong dinala, which is for example may dala kang isang bag, may isa kang sling bag, may bibit ka pa na isang bag at saka helmet. Ano mo talaga doon guys, ipalagay mo doon, pasulat mo doon sa CPA, yung kulay pink yata yan sa likod. Pagkatapos niyan guys, sa TransAsia kasi yung kanilang boarding is nasa 5 or 4 yata yon. Tapos pagkatapos nito, sa aking sitwasyon, maaga ako nakarating dito sa pier. So kaya lumabas muna ako dun sa city, nagpahinga, tapos gala-gala saglit, then bumalik ako sa pier ulit mga siguro 3 o'clock. Then mga 4, hinatid ko na yung motor ko doon sa Pier 5 kasi andun yung barko na nakapark. So, hinatid ko doon, tapos mga around 6 AM yata napasok yung motor ko doon sa barko. Ayun lang guys, ganun lang kadali. Akala ko nga mahirap kasi it's my first time, pero mas maganda din guys, magtanong-tanong din kayo dyan sa mga staff sa pier para talaga kung hindi nyo alam or basta tanong lang kayo guys, tanong-tanong lang. Ini.
og kuan 3 PM mo na i-check-in mo. Hmm. Na kuan man ni naman kay motor, naguman mo ang check-in. Ay, usa sa mo ano dali. Ah, kung check-in. Oh, naguman mo check-in sa motor. Ay balang ka og kuan magpa boarding na ba sila na og alas 3 sa check-in ng padaan. Sige na ko daan dito. Check-in ng padaan. Kuan maka-boarding na sila sa motor, boarding na basic. Ah. Pero okay naman ni ma'am no? Sige. Check-in na like ko lang ani. Ayun, bali, andito na ako sa Pier 3 po yung papuntang Cagayan. Yan, so higa muna ako dito. Kasi napakalayo pa po ng aking oras. 3 or 4 pa yata yung check-in. Pero natapos ko na lahat yung sa motor. So ready to sakay. Napitis na pakainit dito ako sa labas. Dito, matulog lang ako dito. Alas 11 pa ng umaga. Pero, yan yung upo na. Ma'am, musor na ko diha ma'am. Padong per 5. Aw, ali ko pikas. Aw, kanang gagayan sa bus. Ah, ato po ang Cagayan. Ah, ali na ko dali ana. Ah, sige. Per 5. Sir, may hapon. Ano ba ang sod, sir? Parang transit siya? Okay, thank you.
Dito guys, nagbili talaga ako ng pagkain dun sa labas, no, kasi ang pagkain sa barko napakamahal. So kaya dapat bumili ka ng pagkain sa labas. So yung binili ko ay chicharon at saka itlog at manok. Idol Max. Gising sa umaga, camera ay ready, kape sa kamay, vibe ko ay steady. Lakbay sa kalsada, dala ang kwento. Simple lang ang buhay pero solid ang moment. Bawat sandali gusto kong ibahagi, mga ngiti, tagumpay at pagkakamali. Ito ang araw ko, halika sumama. Sa bawat lakad may bagong saya, kwento ng buhay na tunay at totoo. Lifestyle love ko, kasama kayo. Food trip sa kanto, tawanan sa daan, mga maliit na bagay, malaking kasiyahan. Camera roll, puno ng alaala, sa bawat clip may bagong simula. Hindi man perpekto ang bawat tagpo, basta totoo, sapat na to. Ito ang araw ko, halika sumama. Sa bawat lakad may bagong saya, kwento ng buhay na tunay at totoo. Lifestyle love ko, kasama kayo. Kahit saan man mapunta ang landas, mga pangarap ko'y patuloy na bukas. Basta't may camera at konting lakas, kwento ng buhay ay tuloy ang bukas. Araw ko, halika sumama. Sa bawat lakad may bagong saya, buhay na simple pero makulay. Araw ko, halika sumama. Sa bawat lakad may bagong saya, kwento ng buhay na tunay at totoo. Lifestyle love ko, kasama kayo. Kasama kayo. Lifestyle love ko, kasama kayo. Exit. Inigsurod sad sir. Asang si PE dari dapat sir? Oh. PPE? Oh, si PPE? sir kabutang si PE. Inigbalik na ko sunod ba? Si PE yan. PPE mo kunagod, secure na na. Bayad sa PPE. Oh, asa dapat na? Ya, dito. Ah, dito na? Doon na sa Coast Guard dito? Ako sa patatak na, bro. Ah, dari? Ah, sige. Sige, Pero para... kita sa pagpito nagbili mo motor. Ay, nakanto dito. Ah, Dili mo dito. alaos na ako dari. Oh, dito rin kung bayad sa PPE dito. Sa akin, tawag rin. Kan ano ka? Oo. Sa 65. Ah, sige. Basta na lang kayo, dili na. Ah. Lain sila nagpatakaran si Buno? Ah, mauli. Lahos lang ko to ha? Balik di ka din. 25, 24 pa? Ah, Ah, sige, salamat kasi nga. Ah, sige, salamat.
Welcome to Cagayan guys. Nandito na ako sa Cagayan. Di lang views ang mahalaga,